Hello po, good day. Magbigay pa nga tayo ng additional information at updates tungkol dito sa Faxilica na pinag-uusapan ngayon dito sa atin. As a result, may mga antay, may mga sumusuporta din. Ngayon, ano ba itong Faxilica? Ito yung planong itatayo na industrial hub dito sa New Clark City ng United States, Japan, South Korea, Taiwan at saka iba pang mga maunlad na bansa. In fact, as of now, more than 30 na yung bansa na involved dito. So dumadami dati-dati, I think more than 20. Pero sa ngayon, more than 30 na. Kaya dumadami yung mga bansa na interested dito. Ngayon, sa nakikita ko, sa personal opinion natin, at based din doon sa mga information na nakikita natin, talagang malaki sana ang tulong nito if matutuloy. Kaya, as for me, kung tayo, we support this. Gusto natin itong matuloy sa bansa natin. Kasi parang simbolo ito ng industrialization. At naniniwala ako, the only way para mapaunlad ang Pilipinas is through industrialization. Dapat mag-industrialize tayo. Hindi lang mag-rely on agriculture at saka yung mga hindi naman modern na pag-produce ng mga bagay-bagay na bagay. Okay, so ano yung isang reason ng mga against dito? So sinasabi nila, maapektuhan daw yung electric power natin dito. Sa ngayon, problemado na tayo sa kuryente. Sabi nila, pag matuloy ito, then mas magiging worse yung situation natin sa kuryente dahil hihigupin daw ng mga industrial hub na ito yung kuryente natin. Okay. Ngunit ayon sa nakalap natin information, hindi mangyayari yan. Why? Kasi pag matuloy yan, magtatayo sila ng sarili nilang power grid. Okay? Sarili nila. In fact, sa kasalukuyan daw, mayroon ng mga American, Japanese, South Korean company na nandito na pinapag-aralan yung pagtatayo ng planta ng kuryente in connection with that industrial hub. Pagkatapos, hindi lang yung yung power grid, nagkakwan din sila ng plano din ng solar, pagkatapos yung windmill, just like yung sa Ilocos na may umiikot na anong tawag diyan, parang gulong ng kung ano. So ganon. Kaya as far as possible, as much as possible, in connection with this, hindi mangyayari yung sinasabi nila ng mga antay. Pagkatapos, ito pa yung basya ng aking paniniwala, hindi nila gagamitin yung kuryente natin. Dahil yung mga modern computers nila, yung mga modern equipment, facilities, etc., dapat yon ay steady yung voltage. Hindi pwedeng mag-fluctuate yung kuryente, otherwise masisira yung kanilang mga gamit, yung kanilang mga computers. Kaya naniniwala ako na hindi sila magre-rely sa kuryente natin. Okay? Kaya pagkatapos may nasasabi din na baka halimbawa may mga sobrang power sila, then pwede rin natin magamit. Okay? Pwede rin siguro with some arrangement ibibenta sa mga electric cooperatives. Ganon yan. Kaya
as far as yung reason ng mga antay na makuan yung kuryente natin, hindi mangyayari. Okay, another reason na sinasabi nila, yung water system. Okay? So, ayon sa pinagkasunduan, hindi sila gagamit ng groundwater. Hindi sila gagamit ng mga water ng itong mga government agencies natin ang nagpo-produce ng water o semi-government agencies o kay private agencies o private companies na nagpo-produce ng water. So, hindi nila hindi sila kukuha doon. Hindi din sila kukuha sa groundwater. Ang magiging isang source nila ay rainwater. O halimbawa, kulang siguro yung rainwater, some other sources like desalination, yung pag-convert ng salty water para maging freeze water, just like in Israel, Saudi Arabia, at saka iba pang mga mauunlad na bansa, no? So, yon. Pagkatapos, alam mo naman itong mga nito, ang pinaka paraan nila to conserve water is yung good and effective water management. Ayan. Pagkatapos, yung mga water naman na ginagamit ng mga computer, naman yan, reusable. Okay? I-treat nila, din gagamitin muli. Kaya, kailangan ang maraming tubig. Ngunit, yung tubig naman yan, pwedeng ma-recycle, pwedeng magamit muli. Pagkatapos, yun nga, mayroon silang own water. They have to produce their own water. One time, mayroon akong napanood na technology, demonstration of technology sa mga disyerto na walang katubig-tubig na with that technology, it was German technology, then they can produce water. Pwede nilang gamitin dyan yung other source of water na sinasabi. Okay, tapos natin tayo dyan sa water. Then, ano pa yung sinasabi nila ng mga antay? Daw ito, masisira ang Pilipinas dahil masisira ang kalikasan. Okay. Sa mga na-gather natin information, hindi mangyayari yan. Why? Unang-una, yung area naman is only more than 1,000 acres. Yan yan, pagkatapos, yung area na yan pala ay talagang reserve o naiprepara yan for as industrial area. Kaya mayroon ng mga daan, talagang naiplano na yung area. So, hindi magulo, hindi masisira yung kalikasan. Pagkatapos, ang plano dyan, yung area naman, hindi lahat yan ay pagtatayuan ng building. Kundi 40% lang ng area ang pagtatayuan ng building. The rest, gagawing mga bakante para gawin park, gawing mga siguro playground, gawing open area para mapanatili yung magandang flow ng ng air, etc. So, kung minsan manood tayo ng movie, makita natin yung mga area sa United States,
May mga malawak na park, may mga buildings, hindi nagsiksikan. Yun ang plano nila. Okay? Kasi kung ang mga bansa na ito, stricto din sila sa ah, environmental protection. Then mayroon naman tayong mayroon tayong environmental compliance. So ayun doon sa director so in-interview na I think chairman ng BC yung base sa conversion development PCC corporation yata yun hindi ko talagang i-strictohin nila yung environmental compliance. Kung hindi nila susundin, then hindi sila papahintulutan sa area na yan. With regard sa sinasabi nila na ang isang sisira sa environment ay yung mining. Okay. Sa tingin ko, hindi rin mangyayari. Dahil hindi naman lahat ng mga minerals na gagamitin dyan ay galing sa Pilipinas. Pwede din mag-supply o pwede rin silang kukuha doon sa mga member countries. Yung mga countries na involved yan sa PAX sa silica. Okay? Kaya hindi lahat ng mineral dito sa Pilipinas. Siguro yung halimbawa marami dito din Then ang situation natin sa mining dito sa Pilipinas just like yung pagmina ng coal, nickel. So napag-alaman natin na ang isa palang pinaka material ng AI intelligence, yung mga computer chips, yung sa robotic ay yung nickel. Okay? So yung nickel. Ngayon, ongoing yung nickel mining dito sa Pilipinas. Ang nangyari ganito yung nickel natin ay from mining site pinapadala sa port. Pagkatapos sanasakay sa barko pinupunta sa China. So, yun, raw material siya, So, in other words, hindi pa na-process. Dahil hindi pa na-process, siyempre, mura. Bibili ng China ng mura. Ngayon, pag natuluyan, yung mga nickel, instead na ipadala sa China na as raw material o unprocessed, gagamitin na lang nila dyan. Kaya, ipaprocess muna. So, yung processing ng mga minerals na yan, siyempre, it will create employment sa mga magpa-process o magbibigay din ng business opportunity doon sa company na magpa-process pagkatapos gagamitin yan. So, in other words, yung nickel na minimina dito sa Pilipinas, hindi na ilalabas sa bansa, kundi dito na gagamitin. So, mas maraming nakikinabang na Pilipino. Okay? So, kasi alimbawa, ipadala sa China, yun lang mga nakinabang, yung mining company, yung mga driver ng mga trucks, yung mga operator, etc., etc. But then, pag nakuha na, so in that case, we are on industrialization. Okay. So, yan. Mayroon pang mga additional next time ikuha natin ng part 2 ukol dito. So, muli, thank you. Sana i-like at subscribe sa ating YouTube channel. At sana i-share na rin para maraming mga Pilipino ang ma-enlighten ukol dito. So, muli, maraming salamat.